Iniimbitahan na rin po ng House Squad Committee ang dating pulis at whistleblower ng umano'y Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa war on drugs. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimbitahan din ng Kamara pero hindi raw makakadalo. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Kinumpirma ni House Squad Committee Co-Chairperson Dan Fernandez na nakatanggap sila ng sulat mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad sa sulat na ipinadala ng abogado ni Duterte na hindi raw makararating ang dating Pangulo sa nakatagdang pagdinig ng Kamara bukod daw sa maikling panahon na ibinigay kay Duterte, kababalik lang daw ng dating Pangulo sa Davao mula sa Maynila nito lang October 17. Masama raw ang pakiramdam ni Duterte at marami rin daw itong mga nakatakdang lakad. Tiniyak naman ng abogado ng dating Pangulo na handang dumalo ang kanyang kliyente sa Quadcom hearing sa ibang pagkakataon pagkatapos daw ng undas. Ipinadala ng kampo ni Duterte ang sulat na yan matapos imbitahan ng Quadcom ang dating Pangulo na dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa war on drugs. Nauna na rin sinabi ni Duterte sa isang panayam na hindi siya aatras sakaling padaluhin siya sa Quadcom hearing. Sa kabila nito, umaasa si Fernandez na makadadalo pa rin ang dating Pangulo. Hindi natin alam, baka biglang dumating siya or what. Alam naman natin ang former president, lagi may mga ganong, may mga ganong style yun. So, let's still hope na makarating siya para at least maliwanagan yung lahat. Bukod kay Duterte, sinubukan ding imbitahan ng Kamara ang dating pulis at umaming miyembro ng umano'y Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Si Las Cañas ang nagbunyag na si dating Pangulong Duterte ang nasa likod ng Davao Death Squad. Pero ayon kay Congressman Ace Barbers, hindi nila makontak si Las Cañas. We tried getting him, kaya lang hindi nga siya ma-access because apparently he's already out of the country. So if he's willing to make a deposition and appear via Zoom sa committee hearing, if we're given that information, we will invite him. Kasunod naman ng pag-anunsyo ng Senado na magsasagawa na rin sila ng sariling pagdinig hinggil sa drug war, iminungkahi ni Barbers na magkaroon na lang ng joint investigation ang dalawang kapulungan. Sigurado kailangan may approval ito ng both leaders of the Congress, si Senate President Cheese at saka si Speaker. Kung papayag po sila, isang magandang hakbang ito para wala pong biases at both houses will be able to expedite yung pagpasa ng mga panukalang batas na ipopropose dito. Sa isang text message, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na gustuhin man niyang maisakatuparan ang joint investigation, wala raw probisyon sa mga panuntunan ng Senado para rito. Para naman kay Senator Coco Pimentel na siyang mangunguna sa isasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, mahirap aniya itong maisagawa. Yung Quad Committee kasi, malalim na yung topics nila. Marami na sila narinig na witnesses. Hindi naman namin pwedeng i-assume na i-agap namin yung records nila. Bawal naman namin gawin yun. So, we have to start from scratch. Sa susunod na linggo, nakatakdang umpisahan ng Senado ang pagdinig. Wala pa namang pahayag kaugnay dito sina Senator Bato de la Rosa at Bongo na nauna nang nagpahayag ng pangunguna sa drug war investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.